Bago naging action star si Jean-Claude Van Damme at bago siya nakilala sa buong mundo, may isang pelikula na halos sumira sa kanya. Hindi ito agad tinanggap, hindi rin agad pinaniwalaan at muntik na itong hindi mailabas. Pero nang tuluyan itong mapanood ng publiko, doon nag-iba ang takbo ng buhay niya. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nung dumating sa kanya ang Bloodsport, parang iyon na ang eksaktong pelikulang matagal niyang hinihintay. Isang project na pwedeng maglagay ng pangalan niya sa billboard. Pero ang totoo, hindi naging madali ang paggawa ng pelikulang iyon. Kapag nalaman mo ang buong kwento sa likod nito, hindi mo na ito mapapanood sa parehong paraan. Sa likod ng mabilis na sipa, split stance at matitinding fight scene, may kwento ng hirap at halos pagsuko. Hindi lang basta umarte si Jean-Claude Van Damme sa pelikula. Ipinaglaban niya ito sa totoong buhay. Ayon kay Jean-Claude Van Damme, I was paid $25,000 for Bloodsport, then $50,000 for the next one, which was Cyborg, and $75,000 after that. Maliit na halaga iyon kumpara sa magiging epekto ng pelikula sa karir niya. Pero noon, malaking bagay na iyon para sa isang taong halos walang-wala. Maraming problema ang hinarap ng produksyon. Kulang ang budget, may mga nagbabanggaan ng ego. Mabigat ang training schedule, may mga pagkakataon pa na muntik na siyang tanggalin sa project. Habang ang audience ay nakakita ng isang high-energy martial arts classic, sa likod ng kamera ay pawis, pagod at pangarap na halos bumigay. Bumalik tayo sa kalagitnaan ng 1980s. Sa Los Angeles, isa lang si Jean-Claude sa napakaraming nangangarap maging artista. Wala siyang pangalan sa Hollywood. Wala siyang malalaking koneksyon. 25 taong gulang siya, isang Belgian martial artist na halos walang acting credits at walang pera. Iniwan niya ang Brussels, ang bahay niya, pamilya niya at ang komportabling buhay para habulin ang isang pangarap na para sa marami ay imposible. Nang dumating siya sa Amerika, halos hindi siya marunong mag-English. Bitbit niya ang isang duffel bag, pares ng nunchucks at mga litrato mula sa panahon niya bilang competitive karate fighter. Sa loob ng ilang buwan, palipat-lipat siya ng tulugan. Minsan sa couch ng kaibigan, minsan sa likod ng lumang kotse. May araw na may pambili siya ng pagkain, may araw na wala. Para mabuhay, tinanggap niya ang kung anong trabaho ang meron. Nag-deliver siya ng pizza. Naglatag ng carpet, naging security sa nightclub kahit aminado siyang masyado siyang mabait para magtapon ng gulo palabas. Pero kahit ganoon ang sitwasyon, hindi siya tumigil sa training. Araw-araw siyang nag-stretch ng ilang oras sa kung saan-saang parking lot. Sa buhangin ng dalampasigan siya nagsasanay ng mga sipa. Sa salamin ng saradong gym, siya nagsha-shadow box. Ang flexibility ang pinakamalakas niyang asset, kaya halos obsesyon ng paghasa niya rito. Kahit gutom siya, hindi niya hinayaang manghina ang katawan niya. Hindi lang ito tungkol sa fitness. Para ito sa pagiging handa sakaling dumating ang pagkakataon. At ang malaking break niya, hindi ito nanggaling sa audition o tawag ng studio. Nagsimula ito sa isang parking lot. Isang hapon, nakita niya si Menahem Golan, co-founder ng Canon Films, sa labas ng isang restaurant sa Los Angeles. Hindi siya nagdalawang isip. Lumapit siya, nagpakilala bilang martial artist at biglang nagdemo sa mismong sementadong sahig. Tinapos niya ito sa isang 360-degree flying kick na tumigil ilang pulgada lang mula sa mukha ng producer. Nagulat si Golan, pero napahanga rin siya. Inabot niya ang calling card niya kay Jean-Claude at sinabing pumunta siya sa opisina. Mula sa simpleng parking lot na yon, unti-unting nabuo ang pangarap. Hindi pa yon ang tagumpay, pero yun ang unang pinto na bumukas para sa isang fighter na tumangging sumuko. Ang simpleng stunt na yon sa parking lot ang dahilan kung bakit siya napansin ng Canon Films. Pero hindi pa yon sapat para makuha niya agad ang kontrata. Hindi siya biglang naging bida. Ilang linggo rin siyang tambay sa studio, tumatanggap ng maliliit na role at nagdodouble sa ilang minor fight scenes. Pero malinaw sa kanya kung ano talaga ang gusto niya, ang lead role sa Bloodsport. Ang Bloodsport ay isang low-budget na pelikula na base raw sa totoong kwento ng underground fighter na si Frank Dux. Pero hindi kumbinsido ang studio. Oo, magaling sumipa si Jean-Claude. Flexible siya. May dating siya sa kamera. Pero kaya ba niyang buhatin ang isang buong pelikula? Marunong ba talaga siyang umarte? Hindi siya umatras. Paulit-ulit siyang bumabalik kahit hindi imbitado. Dumadalo siya sa mga meeting kung saan inihahain ang mga ideya para sa pelikula. Nagde-demo siya ng kicks sa hallway. Nag-volunteer pa siyang tumulong sa pag-choreograph ng fight scenes. Unti-unti,
nabasag ang pagdududa ng mga tao sa studio. At sa huli, dahil sa sobrang tiyaga niya at marahil dahil wala ring masyadong gustong kumuha ng role, nakuha niya ang papel bilang Frank Dux. Dapat sana ay pakiramdam niya panalo na siya. Pero para kay Jean-Claude, dun pa lang talaga nagsimula ang laban. Oo, nakuha niya ang role, pero wala pa ring kasiguruhan. Maliit ang bayad, mahina ang script, at ang shooting ay gagawin pa sa Hong Kong. Isang lugar na wala siyang kakilala at halos walang pamilyar sa kanya. Dagdag pa ron, kilala ang Cannon Films sa paggawa ng mga B-movies na madaling makalimutan. Maraming nagsabing baka isa lang itong mumurahing action film na lilipas din agad. Pero hindi iyon mahalaga kay Jean-Claude. Nakuha na niya ang pagkakataon na pinunta niya sa Amerika. Hindi niya iyon sasayangin. Ang hindi niya alam noon at wala ring nakakaalam ay kung gaano kahirap ang pagbuo ng Bloodsport. Hindi lang katawan niya ang nakataya, pati karir niya, dignidad niya at tiwala niya sa sarili. Ang pelikulang ito ang maaaring mag-angat sa kanya o tuluyang magpabagsak. Sa likod ng lahat ng ito, magulo na agad ang pundasyon ng proyekto. Ang kwento ng pelikula ay base sa mga pahayag ni Frank Dux, isang dating US Marine na nagsabing sumali siya sa isang lihim na underground martial arts tournament na tinatawag na Kumite. Ayon sa kanya, undefeated siya at nakapagtala pa ng maraming world records sa bare knuckle combat. Pero bago pa man tuluyang simulan ang produksyon, marami nang nagdududa. May mga journalist at martial arts experts na nagsabing maraming butas ang kwento. May ilan na nagsabing gawa-gawa lang ito. May iba namang tinawag itong pantasya. Hindi naman talaga dahil naniniwala sila kay Frank Dux, kaya tinuloy ng Cannon Films ang proyekto. Nakita nila ang potensyal ng kwento bilang isang action movie. Basta gagawin ito ng mura. At mura nga ang naging produksyon ng Bloodsport. Maliit ang budget kumpara sa mga action films ng malalaking studio noong panahon na yon. Ibinigay ang proyekto sa direktor na si Newt Arnold, isang veteranong assistant director na matagal nang hindi nakagawa ng sariling feature film. Maliit ang crew, limitado ang resources, at karamihan sa mga kasali sa production ay iniisip na isa lang itong filler movie para sa late night theaters o para sa lumalaking VHS market. Sa madaling salita, walang masyadong naniniwala na magiging espesyal ang Bloodsport maliban sa isang tao, at yun ay si Jean-Claude Van Damme. Halos walang umasa na magiging memorable ang Bloodsport. Para sa marami, isa lang itong murang action film na lilipas din. Pero hindi ganoon ang tingin ni Jean-Claude. Para sa kanya, hindi ito basta project. Ito ang lifeline niya. Ito ang pagkakataong pwedeng magbago ng buhay niya. Naniniwala siya sa kwento kahit maraming nagdududa. At ang paniniwalang iyon ang nagtulak sa kanya sa isa sa pinakamatinding shooting na naranasan niya, pisikal at mental. Ginawa ang filming sa Hong Kong, malayo sa komportabling studio ng Hollywood. Para kay Jean-Claude, para siyang itinapon sa isang bagong mundo. Halo ang production team, may American crew at may local Hong Kong crew, kaya madalas may problema sa communication. May mga instruction na kailangang isalin ng ilang beses bago magkaintindihan. May mga kagamitan na late dumating. Limitado ang shooting locations. Madalas pa maantala dahil sa panahon. Iba-iba rin ng cast. May bodybuilders, may martial artists, may stage fighters, at marami sa kanila ay walang solid acting background. Si Bolo Yung na gumanap bilang kontrabida na si Chong Li ay isang napakalaking presensya sa set. Malaki ang katawan, intimidating ang aura. Respeto siya sa lahat pero kilala rin na malakas talaga kung tumama. Sa fight scenes, kailangang mabilis na bumuo ng tiwala si Jean-Claude sa kanya, lalo na't sila ang maghaharap sa pinaka-agresibong eksena sa pelikula. May isa pang problema, ang choreography. Dahil kulang sa budget, walang pera para kumuha ng sikat na fight coordinator o mag-rehearse ng matagal. Maraming fight scene ang ginagawa on the spot. Iba-block ang galaw sa mismong araw ng shoot. Para kay Jean-Claude, nakaka-frustrate iyon. Sanay siya sa kontrol, sanay siyang eksakto ang bawat galaw. Mula pagkabata, tinuruan siyang maging precise sa bawat sipa at suntok. Pero ngayon, habang umaandar ang kamera at kulang ang oras para sa retake, kailangan niyang mag-improvise. Sa gitna ng kaguluhan, may mga pagkakataon pa ring naging maayos. Dahil tournament ang format ng pelikula, malinaw ang takbo ng kwento. Bawat kalaban ay may ibang fighting style. Tumulong si Jean-Claude sa pagdisenyo ng flow ng mga laban. Gusto niyang maramdaman ng audience na bawat fight ay mas mahirap kaysa sa nauna. Mas delikado, mas personal. Pero hindi lahat sa set ay naniniwala na gagana ang pelikula. May ilang American crew na nagbibiro na baka hindi pa ito umabot sa home video.
May iba namang nagsasabing masyado raw siyang matigas kumilos, masyado raw foreign, masyado raw kakaiba para makakonekta sa audience. May isang cameraman pa raw na nagtanong kung seryoso ba sila sa Karate Guy na ito. Naririnig ni Jean-Claude ang lahat pero hindi siya nagpaapekto. Alam niya ang potensyal ng pelikulang ito. Kailangan lang itong matapos. Habang tumatagal, dumarami ang problema. May mga eksenang tinanggal. May mga location na iniwan dahil wala ng budget para manatili sa Hong Kong. Paulit-ulit na hinigpitan ng schedule. Sa huling linggo ng shooting, halos lahat nagmamadali. Kailangan matapos bago maubos ang oras at pera. Pero ang susunod na mangyayari ay wala sa plano. At hindi iyon bagay na basta kayang gawin ng karamihan sa mga artista. Hindi papayag si Jean-Claude na mabaon lang ang nag-iisang pagkakataon niya. Karaniwan kapag action movie ang ginagawa, kontrolado ang fight scenes. May stunt doubles, may makapal na padding, may mahabang rehearsal, at maingat ang choreography para magmukhang delikado pero ligtas pa rin ang lahat. Pero hindi ganoon ang nangyari sa Bloodsport. Sobrang higpit ng budget kaya halos bawat sulok ay tinipid, minsan sa paraang delikado na. Para kay Jean-Claude, ibig sabihin nito ay siya mismo ang gagawa ng halos lahat. Walang stunt double para sa karakter niya. Bawat sipa, ikot, suntok at talon, siya ang gumagawa. Yun ang usapan. Pinilit niya yun, hindi lang para patunayan ang sarili niya, kundi dahil wala ring budget para kumuha ng iba. Kaya ang lahat ng nakita ng audience sa screen, ang high roundhouse kicks at ang split sa ere, ay totoo. Mula pa lang sa unang linggo ng shooting, malinaw na hindi laging sabay ang production sa presisyon ni Jean-Claude. May maling timing. May ilang napagkasunduang galaw na hindi nasunod. Isang background fighter ang totoong nag-elbow at muntik na siyang tamaan sa sentido. May isa namang maling bagsak na halos magdulot ng malubhang injury. Walang nakahandang medical team. Ice pack at aspirin lang ang meron. At dahil masikip ang schedule, kapag may mali, tuloy lang ang shoot. Pinakadelikado ang laban nila ni Bolo Yung ang gumaganap bilang Chong Li. Hindi lang siya umaarte na intimidating. Talagang malakas siya at unpredictable. Sanay siya sa Hong Kong martial arts films at hindi siya mahilig magpigil. Kung malakas ang suntok niya sa eksena, malakas talaga. Sa isang take, tinamaan si Jean-Claude ng body shot na literal na nagpawala ng hangin sa dibdib niya. Sa isa namang eksena, bumagsak siya ng malakas sa likod matapos ang throw. Pero tuloy pa rin ang filming kahit halata na ang pasa. Wala ring makapal na foam sa sahig ng tournament set. Manipis na carpet lang sa ibabaw ng semento. Bawat bagsak ramdam. Bawat landing masakit. Isa sa pinaka-iconic na eksena sa Bloodsport ay ang laban habang bulag ang karakter niya dahil sa pulbos na itinapon sa mata. Sa screen, dramatic ang dating. Slow motion kicks, parang instinct lang ang gumagabay. Pero sa likod ng kamera, sobrang tensyonado ang lahat. Ilang linggo niyang inensayo yun. Nag-practice siya ng nakapikit para masanay ang katawan niya sa galaw. Inulit-ulit niya ang sequence hanggang maging automatic ang bawat kilos. Pero kahit ganoon, delikado pa rin ang actual filming. Isang maling galaw lang, pwedeng masaktan ang sarili niya o ang kalaban. Hindi siya nasaktan ng malubha, hindi dahil madali ito, kundi dahil hindi siya pumayag na tapusin iyon ng hindi tama. Halos walang second take sa set. Minsan isa o dalawa lang ang pagkakataon para makuha ang eksena. Kapag hindi nakuha, move on agad. Kaya may mga eksenang kinunan habang may pilay ang iba, may benda o halos maubos na ang lakas sa pagod. Para kay Jean-Claude, hindi ito simpleng shoot. Para itong totoong laban at bawat araw kailangan niyang patunayan na kaya niya. Walang oras para magpahinga o mag-recover. Kapag may galos ka ngayon, bukas may eksena ka ulit. Gusto ni Jean-Claude na hindi lang basta suntukan ang makita sa screen. Gusto niya fluid ang galaw, cinematic ang dating. Ibig sabihin hindi lang sapat na tama ang teknik. Kailangan malinis ang execution, sunod-sunod ang galaw at malinaw sa kamera. Kahit masikip at limitado ang espasyo sa gitna ng laban. May ilang fighters na sanay sa totoong laban, pero hindi sanay lumaban para sa kamera. Kaya unti-unti, si Jean-Claude na mismo ang tumutulong mag-ayos ng choreography. Dinadaanan niya ang eksena, ina-adjust ang galaw, at minsan nagmumungkahi pa ng bagong sequence para mas exciting tingnan. Isa sa mga ideyang iyon ang naging signature move ng pelikula. Ang slow motion flying split kick knockout. Wala iyon sa original script. Gusto niya ng ending sa laban na magpapakita ng flexibility at skill niya. Walang CGI, walang trick. Totoo ang sipa. Kailangan tama ang timing. Kailangan makuha sa iba't ibang angle. May isang flying kick
na inabot ng 5 oras bago nila nakuha ng tama. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang maging perfect ang timing at galaw ng kamera. Sa huli nanginginig na ang mga paa niya sa pagod pero nakuha nila. Hindi ito standard, hindi rin ito ligtas. Pero yun ang nagbigay sa pelikula ng raw at totoong dating. Walang sobrang polish, walang pekeng suntok. Habang tumatagal nagiging maganda ang itsura ng mga fight scenes sa kamera. Mukhang authentic ang mga laban. Iba ang bilis at liksi ni Jean-Claude kumpara sa nakasanayan ng audience noon. Pero wala pa ring makasigurado kung gagana ba ang pelikula. Manipis ang kwento. Hindi pare-pareho ang acting. At kitang-kita na ang pagod sa bida. Hindi lang siya pagod. Masakit ang buong katawan niya. Sugatan ang mga kamao. Pero tuloy pa rin siya. Naniniwala siya na babaguhin ng pelikulang ito ang buhay niya. At tama siya. Pero bago yun mangyari, kailangan munang malampasan ng Bloodsport ang pinakamahirap na bahagi. Nang matapos ang shooting at makuha ang huling frame, nag-empake ang team at bumalik sa Los Angeles. Excited silang makita ang final product. Iniisip nila na kahit papaano, may nabuo silang espesyal. Pero nang ipakita ang unang rough cut sa studio executives ng Cannon Films, ibang reaksyon ang nakuha nila. Hindi nila nagustuhan. Ang unang edit ay ginawa ng hindi kasali si Jean-Claude. Masyadong mahaba ang takbo. Mali ang pacing. Hindi tumama ang impact ng mga fight scenes. Parang hindi buo. Ang enerhiya na ramdam sa set ay parang nawala sa edit. Nang mapanood ito ng mga executives, halata ang pagkadismaya nila. May ilan pa raw na halatang inis. Sa puntong iyon, ang pelikulang ipinaglaban ni Jean-Claude ay muntik ng hindi maipalabas. May mga balita pa nga na may ilang executive ang lumabas ng screening room bago pa matapos ang pelikula. Ayon kay Jean-Claude, may isang tao raw sa loob na gumamit ng salitang embarrassing. May usapan na wag na lang itong ilabas. I-dump na lang, isulat na lang bilang loss at mag-move on. Hindi iyon bago sa Cannon Films. Sanay ang studio sa paggawa ng murang action movies. Kapag may project na mukhang hindi kikita, hindi na nila pinipilit. Hindi naman talaga priority ang Bloodsport mula sa simula. Na-approve lang ito dahil sa maliit na budget at walang big name na involved. Para sa kanila, isa lang itong disposable action film na mas pumangit pa kaysa sa inaasahan. Bugbog si Jean-Claude. Ibinigay na niya ang lahat sa project na iyon. Katawan niya, oras niya, pati huling pera niya. Tapos handa na lang itong hindi ilabas ng studio. Pero imbes na sumuko, gumawa siya ng isang bagay na bihirang gawin ng artista. Humingi siya ng pagkakataon na i-re-edit ang pelikula. Wala siyang formal training bilang editor. Hindi siya marunong gumamit ng editing machine. Hindi niya alam ang technical side ng software, pero may isa siyang lakas. Mahusay ang pakiramdam niya sa galaw at timing. Sa martial arts, natutunan niyang basahin ang ritmo ng laban. Alam niya kung kailan dapat bumilis, kailan dapat bumagal, at kailan dapat tumama ang impact. At yun mismo ang kulang sa unang edit. Nakiusap siya na bigyan siya ng access. Hindi full control pero makaupo man lang sa tabi ng editor. Ilang araw siyang nakatutok sa bawat frame. Pinutol niya ang mga awkward na pose. Tinanggal ang mababagal na transition. Nagsuggest ng ibang angle para mas maramdaman ang tama ng suntok o sipa. Tinutukan niya ang tempo ng laban. Gusto niya na bawat galaw ay parang tunog ng drum. Malinaw, diretso, may impact. May mga sipa na pinabilis para mas ramdam ang power. May iba namang pinahaba para mas tumindi ang tensyon. Ang slow motion sequences na naging iconic kalaunan ay maingat niyang inilagay para magdagdag ng drama nang hindi bumabagal ang takbo. Hindi lang fight scenes ang inayos niya, pati ang character moments. Siniguro niyang makikita ang paglalakbay ni Frank Dux mula sa outsider na may respeto sa iba hanggang sa determinadong champion. Kahit simple ang script at kaunti ang dialogue, alam niyang kailangan pa ring maramdaman ng audience ang emosyon. Kalaunan, inamin ng editor na kasama niya nakakaiba ang timing ni Jean-Claude. Parang mas ramdam niya ang eksena kaysa sa ilang direktor na may training. Pagkatapos ng ilang linggong pagre-re-edit, nabuo ang bagong version ng pelikula. Mas maiksi, mas malinaw, mas gumana ang build-up hanggang sa huling match. Hindi pa rin ito kasing kinis ng malaking Hollywood production, pero may buhay ito, may galaw, may lakas na hindi kayang pekein. Kahit ganoon, hindi pa rin kumbinsido ang studio. May ilan pa ring nagdududa kung kikita ba ito. Pinag-isipan pa nilang i-direct to video na lang at huwag nang gumastos para sa malawakang theatrical release. Pero may nangyaring hindi nila inaasahan. Sinubukan ng studio ang pelikula sa maliit na test audience at nagustuhan ito ng mga tao.
Nang ipalabas sa test audience ang bagong version ng Bloodsport, may nangyaring hindi inaasahan ng studio. Habang tumatakbo ang mga laban, may mga sumisigaw at pumapalakpak. Tumatawa sila sa mga kakaiba pero nakakatuwang side characters. Nadala sila sa simpleng kwento. Hindi man nila kilala si Jean-Claude, nagustuhan nila ang nakita nila. May kakaiba siyang presensya, athletic, intense at expressive kahit hindi siya masalita. Unti-unting kumalat ang magandang balita. Nagdesisyon ng Cannon Films na bigyan ng pagkakataon ang pelikula. Hindi ito magiging malaking release pero ilalabas ito sa sinehan. Para kay Jean-Claude, malaking breakthrough yun. Pero kasabay ng tuwa, may takot din. Dahil kahit may release date na ang pelikula, wala pa rin siyang pera. Hindi siya yumaman sa kontrata niya sa Bloodsport. Habang hinihintay ang premiere, kumukuha pa rin siya ng kung ano-anong trabaho. Naglalatag ng carpet, nagbubuhat ng kahon. Kilala siya sa loob ng opisina ng Cannon pero sa labas, isa pa rin siyang struggling actor sa Los Angeles. Hindi pa rin sigurado ang tagumpay ng pelikula. Sa puntong iyon, isa pa rin itong B-movie na may maliit na bida at kwentong maraming nagdududa kung totoo ba. Walang A-listers, walang malaking promo tour, walang malakas na ad campaign. Kapag pumalpak ito, wala na siyang susunod na pagkakataon. Wala siyang backup plan, wala siyang ipon. Lahat ng meron siya ay nakataya sa iisang pelikulang halos mabura pa. Maraming nag-isip na matapos ang shooting at re-editing, tapos na ang paghihirap niya. Kumpleto na ang pelikula. May plano na ang studio. Magaganda ang laban. Siya ang bida. Ano pa ang pwedeng maging problema? Pero ang totoo, dun pa lang nagsisimula ang pinakamahirap na bahagi at hindi iyon sa set o sa editing room. Ayon kay Jean-Claude, most people don't know how hard it really was making Bloodsport. Playing Bloodsport was a dream come true but also the biggest nightmare of my life. Kahit ibinuhos na niya ang puso at kaluluwa niya sa pelikula, halos wala pa rin siyang pera. Ang bayad sa kanya ay sapat lang para sa ilang linggong renta, kung sapat man. Mabagal dumating ang pera at mas pabor pa sa studio ang kontrata. Sa maraming paraan, mas malaki pa ang naibigay niya kaysa sa natanggap niya. Minsan natutulog siya sa kotse, minsan sa sahig ng kaibigan. Madalas hindi kumakain ng maayos para lang makapag-training pa rin. Hindi nawala ang sakit ng katawan niya. May mga injury na hindi pa ganap na gumagaling. Pero may mas mabigat siyang iniisip. May mga gabing tinatanong niya ang sarili niya kung tama ba ang pinasok niya. May magmamalasakit ba sa pelikula kapag lumabas ito? Paano kung bumagsak ang Bloodsport at wala siyang matira? Ilang buwan siyang nasa alanganin. Hindi masyadong pinopromote ng studio ang pelikula. Maliit ang marketing budget. Wala siyang agent na may malakas na koneksyon. Wala siyang team na sasalo sa kanya. Siya lang ang pelikula at isang pangarap na maaaring mawala anumang oras. Sa maraming paraan para pa rin siyang dating hindi kilalang Belgian na bata na may pangarap. Pero hindi siya naupo at naghintay lang. Gumawa siya ng sarili niyang estilo. Si Jean-Claude mismo ang nagdadala ng VHS tapes sa mga distributor para makiusap na bigyan ng pagkakataon ang pelikula. Pumupunta siya sa maliliit na screening at personal na nakikipag-usap sa mga manonood. Dumadaan siya sa mga gym at martial arts schools para ikwento ang pelikula niya. May isang pagkakataon pa na ginawa niya ulit ang signature flying kick niya sa labas ng parking lot ng isang studio sa harap ng mga posibleng buyer. Parang inuulit lang niya ang ginawa niya noon para mapansin. Walang glamour doon. Walang red carpet. Survival iyon. Yan ang bahagi ng Bloodsport na bihirang makita ng tao. Ang desperadong laban sa likod ng kamera. Ang mahahabang buwan ng paghihintay matapos ang production. Ang matinding pinagdaanan na halos sumira sa kanya. Oo, matindi ang pisikal na hirap sa set. Oo, nakakapagod sa isip. Pero ang pinakamahirap na laban ay ang kawalan ng kasiguruhan sa pera, karir at kinabukasan. Yun ang laban na walang kalaban sa harap mo at walang nagsasabing kailan ito matatapos. Pagdating ng 1988, sa wakas ay naipalabas ang Bloodsport. Tahimik ang premiere, kaunti ang marketing. Sa papel, isa lang itong low-budget action movie na baka mapunta lang sa late-night cable o matabunan sa VHS shelves. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Unti-unting napansin ito ng audience. Sa home video nagsimulang sumabog ang pelikula. Dumami ang rentals, tumaas ang sales, kinokopya ng fans ang tape at ipinapahiram sa mga kaibigan. Sa mga video rental store, tuloy-tuloy ang demand. Halos magdamag, unti-unti, naging paborito ng mga tagahanga ang Bloodsport. Ang dating martial artist na natutulog sa kotse ay biglang naging star. Pero may halo yung pait.
Kaunti lang ang nakakaalam kung gaano muntik na talagang hindi matuloy ang pelikula. Kaunti lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Jean-Claude para lang matapos ito. Naiwan ang mga pasa at sugat. Hindi agad nawala ang financial struggle at mas lalo pang tumaas ang pressure na patunayan ang sarili niya. Gayunpaman naging turning point ang Bloodsport, hindi lang para kay Jean-Claude kundi para sa buong martial arts cinema. Nagbukas ito ng pinto para sa mga fighter na gustong maging artista. Tumulong itong gawing mas mainstream ang genre na dati ay minamaliit lang. Mula sa isang pelikulang muntik ng ibaon, nabuo ang isang career. At mula sa isang halos sumukong fighter, nabuo ang isang pangalan na hindi na makakalimutan.